Matagal ko nang hinihintay ang araw na yon. First birthday ng anak ko. Kaya kahit hirap magpalib sa trabaho, pinilit ko. Ayokong lumaki siyang may alaala na wala sa mahalagang araw ng buhay niya. Ako nga pala si Tony. Bandang 2:00 ng madaling araw, umalis na ako galing trabaho. Sarili kong kotse ang dala ko. Diretso pa uwi sa Quezon Province, kung saan naghihintay ang asawa at anak ko. Tahimik ang kalsada. Halos wala akong kasabay. Sakto lang. Mas gusto ko talagang mag-drive ng mag-isa. Sa una, normal lang lahat. Bukas ang radyo, malamig ang hangin, malinaw ang daan. Pero paglagpas ko sa isang mahaba at masukal na bahagi ng kalsada, doon nagsimula yung kakaiba. Napansin kong wala na akong signal. Kahit radyo, biglang naging puro static. Akala ko mahina lang ang reception. Kaya tinuloy-tuloy ko lang ang takbo. Maya-maya, may nadaanan akong malaking puno sa gilid ng kalsada. Yung klase ng puno na parang matagal nang nandun. Makapalang ugat. May nakapaskil na lumang karatula, pero hindi ko na mabasa. Paglampas ko ron, ilang minuto lang, nadaanan ko ulit ang parehong puno. Napakunot ang noo ko. Hindi pwede, sabi ko sa sarili ko. Diretso lang naman ang daan. Wala akong nilikuan. Tinignan ko ang oras. 3:11 AM na. Tinuloy ko pa rin ang pagmamaneho. Tahimik na masyado. Walang kahit anong tunog bukod sa makina ng kotse. At muli, bumalik na naman ako sa parehong puno. Doon na ako kinabahan. Huminto ako sandali sa gilid ng kalsada. Binaba ko ang bintana. Ang hangin, mabigat, parang may dalang init kahit 10 oras na ng gabi. May amoy ng lupa at kahoy. Yung amoy ng gubat na matagal nang hindi ginagalaw. Bigla kong naalala ang mga kwento ng matatanda sa probinsya. Pagpaulit-ulit ang daan, huwag ka munang magalit. Baka nililigaw ka. Bumalik ako sa loob ng kotse. Nanginginig na ang kamay ko sa manibela. Tinry kong mag-GPS pero paikot-ikot lang ang mapa. Parang ayaw tumuro ng tamang direksyon. Habang umaandar ako ulit, napansin kong mas kumikipot ang daan. Yung dating sementado, unti-unting nagiging parang lupa na lang. Yung mga puno, mas siksik. Parang may mga anino sa gilid na gumagalaw kapag hindi ko direktang tinitignan. Sa rearview mirror, akala ko may sasakyang sumusunod. Pero wala naman. Maya-maya, may narinig akong mahinang tawa. Hindi sa labas. Parang galing sa mismong paligid. Kalma lang. Pauwi ka ng birthday ng anak mo. Bulong ko sa sarili ko. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng lola ko noon. Pag naligaw ka sa daan na hindi mo maintindihan, magdasal ka at kung kailangan, baliktarin mo ang damit mo. Hawak ko ang rosaryo na laging nasa dashboard. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit wala kang nakikita. Huminto ako ulit sa gitna ng kalsada at doon ko napansin yung mga bakas sa lupa sa gilid ng daan. Nakatigil ang kotse sa gitna ng madilim na kalsada. Patay ang makina, patay ang ilaw. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, mas delikado kung aandar pa ako nang hindi gumagawa ng kahit ano. Kinuha ko ang rosaryo sa dashboard. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako pala dasal, pero nung gabing yon, wala na akong ibang choice. Mahina ako nagdasal. Hindi ko na malaya na paulit-ulit na pala. Kahit ano na lang ang sinasabi ko basta pumasok sa isip ko. Pagkatapos, ginawa ko yung huling sinabi ng lola ko noon. Binaliktad ko ang damit ko. Pagkabaliktad ko ng damit, biglang humangin. Yung hangin na parang may kasamang galit. Umuga ang mga puno sa gilid ng kalsada kahit wala namang bagyo. Pagtingin ko sa harap, may daan.
Hindi na makipot, hindi na lupa. Aspalto na ulit. May linya sa gitna, may reflector sa gilid. Parang biglang ibinalik sa normal. Hindi na ako nag-isip. Binuksan ko ang kotse at mabilis na umalis. Habang umaandar ako, napansin kong bumibigat ang hangin sa loob ng kotse. Parang may nakamasid. Yung pakiramdam na kahit hindi ka lumilingon, alam mong may nakatingin. Dahan-dahan akong sumilip sa side mirror. At doon, may nakita ako. Sa una, anino lang. Matangkad tapos mabilis. Pero nang luminaw, kalahating tao. Tapos, kalahating kabayo. Mahaba ang mga binti. Parang kayang sabayan ang takbo ng kotse. Ang itaas ng katawan, anyong lalaki. Malapad ang balikat. Nakayuko pero ramdam ko ang tingin. Minsan lumalapit, minsan bumabagal. Parang alam niya kung saan ako pupunta. Inapakan ko ng todo ang silinyador. Hindi ko na tinignan kung gaano kabilis ang takbo ko. Hindi ko na inisip ang multa o ang disgrasya. Ang kahit ano basta makalayo lang. Sa side mirror, nakita kong tumigil siya. Hindi siya tumuloy sa maliwanag na bahagi. Tumayo lang siya ron. Parang may linyang hindi niya pwedeng tawirin. At bago pa siya tuluyang mawala sa dilim, nakita ko siyang tumawa. Ilang minuto pa, nakita ko na ang unang bahay. May ilaw, may bakod at merong mga aso. Doon na ako nakahinga ng maluwag. Pagdating ko sa bahay sa Quezon, sinalubong ako ng asawa ko. Karga niya ang anak namin, tulog na. Hinalikan ko yung noo ng bata. Doon ko lang naramdaman na ligtas na talaga ako. Kinabukasan, tinanong ko ang biyenan ko tungkol sa dinaanan kong lugar. Kakaiba talaga yung kalsada na yan. Madaming naliligaw dyan. Simula nun, may rosaryo na akong laging dala. At kahit kailan, hindi na ako bumabiyahe ng 10 oras ng gabi. Akala ko noon, overhype lang ang Kagsawa Ruins. Lagi ko kasing nakikita sa Facebook, mga couple na nakangiti, solo traveler na nakapost sa harap ng simbahang nawasak. Tapos sa likod, ang perpektong hugis ng Mayon Volcano. Maganda, Instagrammable. Tawagin niyo na lang po akong Abby. Nung pumunta ako sa Albay, sinama ko talaga siya sa plano ko. Araw pa lang, bandang 3:00 ng hapon. Mainit pero presko ang hangin. May mga nagtitinda ng souvenir, halo-halo tapos mga keychain. Normal, wala namang kakaiba. Pero mula pa lang pagbaba ko ng sasakyan, may pakiramdam na kakaiba. Hindi siya takot agad, parang lungkot na may kasamang pananahimik. Yung tipong kahit maraming tao, parang may bahagi ng lugar na ayaw kang pansinin. Naglibot muna ako, kuha ng pictures. Lumapit ako sa mismong guho ng kampanaryo, yung natira na lang ng simbahan na nilamon ng abo. Habang tinitignan ko yung pader, napansin ko yung mga uka sa bato. Hindi siya mukhang natural na bitak, para siyang bakas ng pagkakahawak. May tour guide na dumaan, nagsasalita tungkol sa mga taong nagkubli sa simbahan noong pumutok ang Mayon, habang kinikwento niya kung paano sila tinabunan ng laba at abo. Bigla kong naamoy kandila. Hindi yung amoy sa simbahan ngayon, yung amoy ng matagal nang nauupos na kandila. Tumingin ako sa paligid. Wala namang altar, wala ring nagsisindi. Hinawakan ko yung bato. Mainit. Hindi dahil sa araw, iba yung init. Parang may init sa loob. Nag-selfie pa ako. Pero nung chinik ko yung litrato, may napansin ako. Sa bandang loob ng guho, may itim na anino na hindi ko matandaan na nakita ko kanina. Mukha siyang tao na nakatalikod. Akala ko refleksyon lang.
Tinanggal ko sa isip ko. Bandang alas 5, umalis na karamihan ng turista. Yung lugar na kanina maingay, unti-unting tumahimik. Yung mga tindera, nagsisimula ng magligpit. Yung hangin, lumamig bigla. Doon ko narinig, tunog ng kampana, mahina lang. Tapos katahimikan. Alam kong imposible, wala nang kampana ang Kagsawa. Pero malinaw, hindi yun guni-guni. Paglingon ko sa kampanaryo, may nakita akong isang babae. Nakatayo siya sa lilim ng guho. Mahaba ang buhok, nakaputing damit na parang lumang damit. Hindi siya gumagalaw. Akala ko, turis lang na naiwan, kaya nilapitan ko. Habang papalapit ako, napansin ko na wala siyang anino sa lupa. Kahit pa dapit hapon na at pahaba na dapat ang mga anino. Tumigil ako sa ilang metro. "Miss?" Tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita na puno ng abo ang mukha niya. Parang hindi nalinis kahit kailan. Ang mga mata niya hindi nakatingin sa akin, kundi sa likod ko. Mahinang-mahina siyang nagsalita. "Hindi ka dapat nandito. Pagpapalubog na ang araw." Biglang bumugso ang hangin. Nawala ang babae. At sa likod ko, may naramdaman akong humawak sa balikat ko. Nang maramdaman ko yung kamay sa balikat ko, hindi ako agad nakatakbo. Nanigas ako. Hindi siya isang kamay lang, parang marami. Magkakapatong, mabibigat. Yung init nila, hindi normal. Parang galing sa ilalim ng lupa. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Biglang may bumulong sa tenga ko. Hindi isa kundi marami. Magkakaiba ang tono. May matanda, may bata, may babae, may lalaki. Sabay-sabay silang nagsasalita pero iisa lang ang sinasabi. "Hindi pa tapos." Biglang bumigat ang paningin ko. Ang paligid ng Kagsawa, nag-iba. Yung damo, naging abo. Yung langit parang tinakpan ng usok. Yung mga turista na kanina lang nandun, wala na. Ako na lang. At ang kampanaryo. Napatingin ulit ako sa guho. At doon ko nakita ang totoong anyo ng loob. Hindi ito yung guho na pang picture. Nakita ko ang mga taong nakadikit sa pader. Parang bahagi na sila ng bato. May babaeng yakap ang sanggol. May lalaking nakaluhod. Parang nagdadasal pa rin. Ang mga bibig nila bukas pero walang tunog. At sa gitna nila, ang babaeng nakaputi. Lumapit siya. Ngayon ko lang napansin. Sunog ang laylayan ng damit niya. Parang tinupok ng abo. Huminto siya sa harap ko. "Namasyal ka? Pero kami naiwan." Biglang tumunog ulit ang kampana. Malakas na, parang nasa loob ng ulo ko. Napasigaw ako at doon ako nakawala. Tumakbo ko palabas ng guho. Hindi na tumingin pa. Habang tumatakbo, ramdam ko na parang may sumusunod. Hindi yapak kundi yung bigat sa hangin. Parang bawat takbang ko, may hinihila pabalik. Pagdating ko sa bukana, biglang bumalik ang ingay. May mga tendera na. Meron na ring tao. Parang wala nangyari. Napahinto ako. Hingal na hingal. Pawis na pawis kahit malamig na ang hangin. "Okay ka lang?" Tanong ng isang tendera. Tumango lang ako. Ayokong magsalita. Pagbalik ko sa tinutuluyan ko, doon ko lang nagawang buksan ulit ang phone ko. Tinignan ko yung mga litrato sa Kagsawa. Maayos lahat hanggang sa huling litrato. Selfie ko dapat yon. Pero hindi ako nakangiti. Sa likod ko, sa loob ng kampanaryo, may mga muka. Hindi malinaw, parang nababalot ng abo. Pero malinaw ang mata nila. Nakatingin sa akin. May timestamp ang picture. 6:06 PM.
Alam kong nakalabas na ako ng Kagsawa ng oras na yon. Kinabukasan bumalik ako sa Kagsawa. Maraming tao, maliwanag. Tinanong ko ang isang matandang guide tungkol sa kampana. Ang sabi niya, may mga turista talaga na iiwan ang pansin nila dito. Tapos ano po? Tanong ko. Ngumiti siya, pilit. Hindi naman sila nawawala, pero may bahagi sa kanila hindi na umuwi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yon. Grab driver na ako halos 7 taon. Sanay na ako sa kung ano-anong pasahero. Iba-ibang ugali. Minsan pa nga may mga galit pa. Kaya nung gabing yun, wala na dapat akong ikagulat pa. Bandang alas 11, mag-aalas 12 ng gabi. Nakapark ako sa gilid ng kalsada sa Marikina, malapit sa isang madilim na barangay road. Kakatapos lang ng ulan, basa ang kalsada, tahimik din ng paligid. May pumasok na booking. Marikina ang pick up, tapos ang drop off sa Antipolo. May note pa siya na nagmamadali. Medyo malayo, pero sakto pang last trip ko na sana. Pagdating ko sa pick up point, wala akong nakita agad. Walang bahay na maliwanag, walang tindahan. Tanging isang poste ng ilaw na kumikislap. Maya-maya, may kumatok sa bintana. Paglingon ko, may babae. Basa ang buhok, nakayuko ang ulo, nakaputing blouse at paldang parang luma na ang tela. Kuya, grab po. Mahina niyang tanong. Tumango ako at binuksan ang pinto sa likod. Pag upo niya, doon ko napansin, umiiyak siya. Tahimik lang, pinipigilan ang hikbi. Yung luha lang na tuloy-tuloy ang nakikita ko. Ayos ka lang, miss? Tanong ko habang umaandar na kami. Tumango lang siya, hindi nagsalita. Tahimik ang biyahe sa umpisa. Paakyat na kami ng Antipolo. Habang tumatagal, mas nagiging makulimlim ang daan. Walang masyadong sasakyan, puro puno at bangin sa gilid. Maya-maya, nagsalita siya. Kuya, pwede po bang bagalan mo muna? Sige lang po. Wala naman po kayong hinahabol, di ba? Umiling siya. May iniiwan lang. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Pero biglang kumirot ang dibdib ko nung sinabi niya yon. Parang hindi normal ang lungkot sa boses niya. Hindi yung lungkot ng breakup o problema. Parang pamamaalam. Taga Antipolo ka po ba? Tanong ko ulit para lang mabasag ang katahimikan. Oo, matagal na. Napansin ko sa rearview mirror, hindi siya tumitingin sa akin. Sa bintana lang at kahit madilim sa labas, parang may tinitignan siya. Habang paakyat kami, napansin kong lumalamig ang loob ng kotse. Hindi ko binuksan ang aircon pero parang may malamig na hangin na biglang dumaan. Bigla siyang humikbi. Kuya, pag may mga tao bang biglang nawawala, naaalala pa rin po ba sila? Sabi niya ulit. Hindi ko alam ang isasagot ko. Oo naman. Hanggat may nagmamahal, hindi nawawala. Sabi ko. Tumahimik siya tapos bigla niyang sinabing, salamat po. At sumakay ako. Doon ako kinabahan. Malapit na kami sa drop-off location. Isang bahagi ng Antipolo na madilim at tahimik. May lumang gate sa gilid ng kalsada. Kaya huminto ako. Miss, nandito na po tayo. Walang sumagot. Paglingon ko sa likod, wala na siya. Bukas pa ang pinto. Walang bakas na bumaba siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Bigla ko napansin, basang-basa ang upuan sa likod. Parang may nakaupo nga kanina. May bakas ng luha sa salamin. Tinignan ko pa ang app, pero wala palang booking na pumasok.
Hindi ko alam kung ano yung nangyari kanina, na may pumasok na booking pero ngayon, wala. Kinabukasan, kinausap ko ang isang tricycle driver malapit sa lugar. Kwento ko anong nangyari. Kuya, alam mo ba, may babae talagang namatay dyan. Na aksidente pa uwi sana ng Antipolo. Umiiyak daw. Sabi niya. Simula noon, tuwing dadaan ako sa Marikina paggabi, hindi na ako tumatanggap ng booking na paakyat ng Antipolo, lalo na kapag maghahating gabi na. Hindi ko inaasahan na ang simpleng paglalakad ko sa Marikina Riverbanks bandang hating gabi ay mauuwi sa isang karanasang hindi ko makakalimutan. Ako si Mark. Galing ako sa kaibigan kong nagkaroon ng salo-salo. Gusto ko lang maglakad, makalasap ng malamig na hangin. Tahimik ang paligid. Ilang ilaw lang ang umiilaw sa tulay at may hinang agos ng tubig sa ilog ang naririnig ko. Habang naglalakad ako sa gilid ng tulay, may napansin akong lalaki sa dulo ng tulay. Nandun siya sa may railings, nakayuko ang ulo at parang nag-iisip ng malalim. Sa una, akala ko uminom siya o nalunod sa sarili niyang iniisip. Lumapit ako ng dahan-dahan. Halos nakalapit sa kanya. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ko. Walang sagot. Tumitig lang siya sa ilog. Ang katahimikan niya parang ang bigat sa hangin. Parang hinihigop ang lahat ng ingay sa paligid. Napansin ko rin na may kakaibang lamig sa paligid. Hindi lang dahil sa gabi. Parang may presensya na hindi nakikita ngunit ramdam mo. Kuya, kailangan mo ba ng tulong? Paulit-ulit kong tinatanong. Bigla niyang inangat ang ulo niya. Hindi ko nakikita ang mukha niya. Parang ang dilim, ngunit ramdam mo ang malalim na lungkot at galit. Tumayo siya sa railing, tumigil sandali at parang naghintay. At saka, hindi ko inasahan, tumalon siya sa ilog. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin sa sandaling yun. Bigla ako napasigaw, tumakbo at huminto sa gitna ng tulay. Pinilit kong tumingin sa ilalim ng tulay ngunit wala akong nakita. Walang splash, walang bakas ng tubig. Parang wala nangyari. Nakatayo ako roon, nanginginig. Hindi makagalaw. Maramdam ko pa rin ang bigat sa hangin sa paligid. Parang may nakamasid sa bawat hakbang ko. Hindi ko na tinignan pa. Tumalikod ako at mabilis na lumayo. Yung puso ko halos sumabog sa kaba at takot. Kinabukasan, nalaman ko sa radyo na may lalaking natagpo ang nalunod sa ilog malapit sa tulay. Sabi ng mga tao, parang tumalon. Hindi ko makalimutan ng detalye. Yung pagtalon niya, yung tahimik na pagkatitig sa ilog, bago siya naglaho sa harap ko. Simula noon, tuwing nadadaanan ko ang riverbanks, kahit araw, nararamdaman ko ang bahagyang lamig sa hangin sa gilid ng tulay. Parang may nakamasid pa rin sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako nga pala si Rene. At hindi ko akalaing isang simpleng salamin ang magiging dahilan para lisanin ng halos lahat ang boarding house na tinitirhan ko noon. Lumang bahay yon na ginawang boarding house. 2 palapag, makitid ang hagdan, at sa dulo nito may malaking salamin na may kupas na frame. Sabi ng landlady, matagal na raw nandun yun. Minana pa sa dating may-ari. Sa una, wala akong pakialam, salamin lang naman. Pero napansin ko agad na iba ang pakiramdam tuwing dadaan ako ron sa gabi. Parang laging may sumusunod na tingin. Minsan pag akyat ko ng hagdan, parang may taong nasa likod ko. Makikita ko siya sa salamin, pero paglingon ko, wala naman. Akala ko, pagod lang ako. Isang gabi, pauwi ako galing OT. Tahimik ang boarding house,
Patay ang karamihan ng ilaw. Pag-akyat ko ng hagdan, napatingin ako sa salamin at may lalaking nakatayo sa likod ko. Malinaw ang hugis sa refleksyon. Matangkad, nakayuko ang ulo. Hindi ko makita ang muka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pagbalik ng tingin ko sa salamin, nasa mas malapit na siya. Hindi ako tumakbo, hindi ako nakasigaw. Para akong naipit sa pagitan ng salamin at ng sarili kong takot. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw sa hagdan. At sa salamin, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Parang may huminga. Kinabukasan, hindi lang pala ako ang may karanasan. May border na nagsabing nakangiti raw ang refleksyon niya kahit seryoso ang mukha niya sa salamin. May isa namang nagsabing hindi siya gumagalaw pero gumagalaw ang refleksyon niya. Isa-isa, nagsimulang umalis ang mga tao. Doon na umamin ng landlady. Ang salamin daw ay galing sa lumang bahay ng kakilala ng pamilya. Bahay na pinaniniwalaang may kakaibang nangyari noon. Hindi raw nila inalis dahil wala naman daw nangyayari dati. Isang gabi, habang nag-iimpake na ako, may kumalabog sa hagdan. Bumaba ako para silipin. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko pero nakatalikod ang refleksyon ko. Kinabukasan, may dumating na matandang kapitbahay. Kilala raw siya ng dating may-ari ng boarding house. Tahimik lang siyang tumingin sa salamin, parang may kinakausap. "Matagal na dapat tong nawala," sabi niya. Sa harap naming lahat, binuhat niya ang salamin at ibinagsak sa sahig. Nabiyak yun sa gitna. Kasabay nun, may parang malakas na hangin na umikot sa buong bahay. Biglang gumaan ang pakiramdam, parang may nawalang bigat. Tahimik ang lahat, pero mula nun, wala nang kakaibang nangyari. Sa boarding house, wala nang anino, wala nang presensya. Muling may mga nangupahan, pero ako, hindi na ako bumalik. Gusto ko sana subukang magbahagi ng kwento at sana po kayo na ang bahalang mag-ayos. Ako si Leia at sa buong OJT ko bilang nurse sa probinsya, isang boarding house lang ang tumatak sa isip ko. Hindi dahil komportable, kundi dahil may gumagalaw sa bubong tuwing gabi. Simple lang naman ang boarding house na yon. Isang palapag, yero ang bubong at napapaligiran ng puno. Tahimik sa umaga, presko ang hangin at mababait ang mga kapitbahay. Sabi ko nga sa sarili ko, perfecto para sa isang pagod na nursing student. Sa unang linggo, maayos ang lahat. Hanggang isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa mahinang kalabog sa itaas ng kwarto ko. Akala ko pusa lang. Probinsya naman, normal na may pusa o daga sa bubong. Binaliwala ko, tinakpan ko ang ulo ko ng unan at pilit na natulog. Pero kinabukasan, bumalik ulit ang ingay. Hindi lang kalabog, parang may gumagapang. Mabagal, paulit-ulit. Minsan, may tunog na parang kuko na kinakamot sa yero. Hindi siya tuloy-tuloy, parang may hinihintay. Tuwing maririnig ko yon, kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may nakikinig din sa akin mula sa itaas. Tinanong ko ang landlady kung may pusa ba sa bubong. Napatingin lang siya sa akin bago sumagot. "Baka sanga lang ng puno," sabi niya, pero umiwas siya ng tingin. Lumipas ang mga gabi habang papalapit ang huling araw ng OJT ko. Palakas ng palakas ang ingay, hindi na lang sa bubong ng kwarto ko. Minsan, parang nasa tapat mismo ng kisame. Isang beses, may narinig pa akong parang mahinang paghinga. Doon na ako nainis.
Pagod ako sa duty, kulang sa tulog, at alam kong huling gabi ko na nun. Sabi ko sa sarili ko, titignan ko na para matapos na to. Bandang madaling araw, narinig ko na naman ang ingay. Mas malapit kaysa dati. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at tumingin sa may maliit na bintana na tanaw ang bubong. At doon ko siya nakita. Sa ibabaw ng bubong, sa dilim, may dalawang mapupulang mata na nakatingin sa akin. Hindi sila kumikislap, hindi gumagalaw. Wala akong naaninag na katawan. Mata lang, parang nakalutang sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ko. Sa ilang segundong nagkatitigan lang kami, hindi ko na hinintay pang gumalaw yun. Tumakbo ko papasok ng bahay, isinara ko ang pinto at hindi na ako lumingon pa. Buong gabi akong gising, yakap ang bag ko, hinihintay na mag-umaga. Kinabukasan, huling araw ko na sa OJT. Hindi na ako nagpaalam ng matagal. Kinuha ko ang mga gamit ko at umalis ng boarding house. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako nga pala si Mila at hindi ko akalaing ang unang ari-arian na mabibili ko ay may kasamang alaala na ayaw pang umalis. Lumang boarding house ang binili ko, isang palapag lang, may 4 na kwarto at maliit na sala sa gitna. Dati itong pagmamayari ng tiyo ko, pero binenta na ng pinsan ko dahil matagal na daw itong walang tumitira. Praktikal lang ang dahilan ko kaya ko binili. Mura, tahimik at pamilyar ang lugar. Sa unang linggo, okay naman, tahimik sa gabi. Walang reklamo ang 2 boarder ko. Pero may napansin akong kakaiba. Laging bukas ang ilaw sa sala tuwing umaga, kahit siguradong pinatay ko yon bago matulog. Akala ko nakakalimutan ko lang. Hanggang isang gabi, habang nagbibilang ako ng bayarin sa mesa, may narinig akong mahinang ubo mula sa likod ko. Alam ko ang tunog na yon. Yun ang ubo ng tiyuhin ko. Nanlamig ang batok ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Tahimik ang buong bahay. Pero ramdam ko ang presensya. Parang may nakatingin. Parang may hindi kontento. Matapos yun, dumalas ang mga pagpaparamdam. May maririnig akong hakbang sa hallway kahit walang gumagalaw. May mga pintong biglang bumubukas. Isang gabi, nakita ko ang lumang upuan ng tiyuhin ko na nakaharap sa TV kahit nakausog yun kanina. Hindi ako sinasaktan. Hindi rin ako tinatakot ng lantaran. Pero malinaw ang pakiramdam. Ayaw niyang umalis. Isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng dasal. Mahina, paos, pabulong. Galing yun sa sala. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang anyo ng isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng altar. Malabo ang muka, pero alam kong siya yun. Hindi siya tumingin sa akin, parang nagbabantay lang. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang kapitbahay na matagal nang kakilala ng tiyuhin ko. Ang sabi niya, hindi lang siguro siya matahimik. Doon ko naintindihan. Noong gabing yon, nagtirik ako ng kandila sa sala. Isang baso ng tubig. Nagdasal ako para sa kaluluwa ng tiyuhin ko. Tinawag ko siya sa pangalan. Sa akin na po ang bahay. Pahinga na po kayo, sabi ko. Tahimik ang paligid. Biglang humangin ng bahagya. Kumislap ang apoy ng kandila. Pero matapos yun, wala nang ingay, wala nang mga hakbang, wala nang bukas na ilaw sa umaga. Ang boarding house ay naging normal ulit. Minsan pag dumadaan ako sa sala, naiisip ko pa rin siya. Pero hindi na ako kinakabahan.